Good noon. Ulit si Staff Sergeant Joel D. Cabayao, 864526, Infantry, Philippine Army. Na-assign sa Alpha, sa 73rd IB noong June 30, 2007. So, na-assign din sa Alpha Company sa 73rd IB July 5, 2007. Sa 19 years ko sa serbisyo, dito din ako tumanda sa Alpha Company. Nag-report kami sa 73rd, 70 lahat kami na mag-batching sa unang ng Agila, NID, unang buto kung sa pa sa Bisaya na kami yung class 150 unang recruit sa training. Pag-report namin sa 73rd, bali 70 kami na mag-batching, ginati-hati kami sa Alpha Bravo Charlie, 20 sa Alpha Bravo, 18, 20 din sa Charlie. So may naiwan sa batalyon, yung mga batching may mga talent sa mga computer. Doon, hanggang nag-report kami sa Alpha, sa Butay, malayo yun. Ang pamasahe sa motor, 600 ang pamasahe sa motor, sa Balhabal. Pero yung time nga nag-report ko sa Alpha, pero wala dyan ko nga na negatibo. Kaya bisan layo sa pamilya, walang kontak. Yung iniisip ko, yung pamilya nga makahanap na staying trabaho, pag 2008 dito yung unit namin na pumunta dito sa Sarangani, unang namin diyan sa Masim, yung pinasok yung police station, munisipyo sa mga brother natin na Muslim. Yun, tatlo din nga araw nga binagbagan doon talaga. Doon ko na yun exit nga. Totoo pala yun. Basta mga brother Muslim yung may kwentro mo sa isang puno ng lobby. Tatlo kayo mag-occupy kasi marami yung kalaban. Ang namin Alpha, yung ang destination ng Alpha, so force lang yung Alpha doon ng highway kasi yung Charlie namin kag DRC nakapasok na sila yung mga main airport. First day nga pasok ng Charlie, nawalop mo yung first squad ng Charlie na puro wounded kasi na ng RPG. Yung kami nga mini-port, umakyat din kami doon sa area ng encounter. Kami ang mini-port, kami supporting airport, kami main airport. Nga next day, hanggang sige, ng kanyon, ulog. So, hindi mapasok-pasok kasi yung kalaban, nakapaksol. So, may isa kaming platoon sergeant, platoon leader nga talaga, gusto nga kunin talaga yung ng kalaban. Diskarte na lang makapasok kami. Yung position ko, radio operator. Atong time, pito-pito yung dala ko. Kung saan yung platoon leader ko, doon ko din sa tumatakbo, doon din ako tumatakbo. Kung may matawag, magtawag sa bigla, kontak agad. Ay kung di sa magtakbo, di din ako tatakbo. Yung mga experience, hanggang nakuha namin yung ng kalaban, position, nakapaksol, yun, nakakuha kami ng ilang baril, ilang mga bag, patay. Hanggang 2009 na yung Alpha na assign dito sa area ng Malapatan. So, panahon pa yun ng PIDOP yun. Yung area namin malayo sa Talangas. Pag briefing, ang area o asimbol namin o EE doon sa area ng Davao. Doon kami mag-umpisa ng namin, asimbol. Pagdating noon, mga isang gabi, isang araw, pag next na gabi, lakad ulit.
yun talagang hindi ko malimutan kasi yung area Virgin Puris. So i-welcome ka talaga pagpasok mo sa area, pero gina-accept ko yun nga mabangga kami. Kasi ako na yung scout nga time Binigay ko na yung radyo sa mga junior ko. Kasi senior senior Pepsi nga atong nga time. Pag lakad namin first day, nakita ko ng tracking, sinasabi ko na sa platoon sergeant ko, sunod ko platoon sergeant ko, ginasabi na sa platoon leader namin. Hanggang nagsabi nga daan-daan lang sa paglakad kasi di natin alam yung area, di pa natin swito. Yung squad leader ko si Master Sabion, nagsabi sa akin nga to, daan-daan lang kasi ako matanda na to. Di ko na kaya yung lakad mo mabilis. So, sige sir. Pag hold namin sa umaga, nakita ko na civilian, tinawag ko. So, tinawag namin ng kumpare ko na si Prilo Macton, nga kinusap namin. Nagtanong-tanong kami kung saan ba yung magandang daan, kung dito ba nga daan, madaanan ba ng tao, kasi di pa namin alam. Yung tingin mo lang sa mapa, madaanan, pero sa actual pala, dili madaanan. Yun, nagsabi yung civilian nga, ay sir, di madaanan sir, may nahulog nga tao dyan sir. Namatay dyan sa may bangin. Yun, sinabi namin sa platoon leader, sir, di madaanan sir. Ano magandang daan sir, pero may tracking sa sir. Wala sige lang, daan-daan ka lang. Pag dating namin doon sa ambush site, nga kasi malayo yung namin sa parte namin, malayo yung agwat namin. Tumitingin pa ako sa malinis na high ground. Kasi bagong bagong kainin, bagong putol-putol nga kahoy. Tingin pa ako. Negative, wala ako nakita hanggang yung guide namin. Lumakad lang ako ng 3 akbang. Doon na, buto na. Buto na yung landmine. Di ko na yun makita yung mga kasama ko. Kasi usok na, malakas na yung usok. Yung ginawa ko na lang, volunteer na lang ako para di mag-negatibo hanggang yung kasama ko, yung parte Bravo namin, humihingi na ng tulong kasi may wounded na. So, sabi ko nga, wag lang maingay kasi yung kalaban, malakas pa yung buto-buto nila, volunteer nila. So, sumigaw ako nga, yung isa namin nga squad nga mamaneuver, mahirap niyon akyatin. Kasi sir, dandaan lang sir, at least makaka-cover file lang ako. Hanggang makaakyat kayo sir. Yung isa ko nga batsing na si Batsing Imbador, sumisigaw nga sana yung medical kit. Medical kit. Ang medical kit, sa akin man yung nalagay doon sa packbag ko. Ang una ko naman ginawa, kinuha ko naman yung packbag ko doon sa open. Kinuha ko naman, kinamang ko. Pagkuha ko, kinuha ko yung medical, tinapon ko na lang doon sa may baba kasi doon na sila sa creek. Doon na sila na conduct ng first aid kasi dili man at least sa wala man sa dili yun as in lala yung nila tama, daptis lang. Hanggang kami ni Master nga sabihin nga, sir, akyatin natin sir, kaya na natin akyatin to sir. Wala wag kasi yung isang squad umakyat na. Wag to kasi ang tropa namin ng isang squad umakyat na hanggang naghintay na lang kami nga volunteer pa hanggang nakakyat yung isa ka squad doon na umalis na yung kalaban, naiwan na lang yung mga baril nila, yung sirang baril. Yun na yung na-recover namin. Pag umanap ako ng magandang position para i-cover naman yung tropa namin. Yung wounded na doon mag-stay, mag-first aid. Noong August
2015 na may ginatag-natas sa amin yung commanding officer namin nga kami yung mag-conduct ng security sa engineering na gumagawa ng paralan doon sa sityong malayo. Yung pag-briefing dito galing sa CP namin na kami mag-conduct lang ng security para yung engineering magawa ng paralan. Lakad kami galing Upper Soyan papuntang Akbual. Yun kasi yung paralan nga ginagawa ng lagyan ng paralan, yung mga gusto ng mga tao doon, yung ano ng PIDOP. Yung nakita namin nga walang talagang paralan, yun yung ginawa ng unit. Hanggang pagdating namin sa Sitio Akbual, mga araw nga ginagawa namin patrol, bigay ng sitrip doon sa yung tropa namin nga radio operator umakyat sa taas ng high ground para makabigay lang ng sitrip aga ang tangali o hapon. Paghapon baba na naman. So patrol ulit kami ng umaga. Hanggang pag 3 days, may may pinadalaan na kami ng sulat nga kami magalis doon sa sitio. Haras talaga sila sa amin. Nagtawag ng squad leader sa engineering, yun si Master, nag-usap-usap na sir, may kalaban na nagpadala ng sulat. So may nakita na doon sa na pinaplastaran na ng tropa sa radyo. Yung inakyat ng tropa sa radyo nga doon mag-contact na unahan na kami ng umakyat ng umaga, gani wala nakakyat yung tropa. Wala na kaming contact, yung choice na motong nag-decide na lang yung si Master kay sama yung most senior sa amin nga mag-exit na lang sa kabilang sityo para maiwasan yung gulo doon sa may sityo kasi maraming tao, tumatakbo na. Ayun, lumakad kami, so yung scout ko na si Sergeant Usni, na ako guide, hanggang may nakita kami na okay, akala namin may landmine. Kung tingnan mo Sergeant Usni, baka landmine na yan. Tingin-tingin sa taas, sir, negative din sir, wala sir. O sige, lakad ka. Pero ako, naka-prepare na ako. O kalaban na talaga to. Pag dating ko doon sa may ginawa na butas, doon na yung volume pa ng kalaban. Kasi ang kalaban doon sa kabilang ilog. Tabi ng ilog yung daanan, sa kabilang ilog kalaban, naka-triangle din doon sa may unahan ng likod ng sitio, dito sa right side namin. Hindi na, yung iba na tropa, wala pa nakaalis sa sitio. Kami lang nakaalis na squad, kag yung engineering. Ang ginawa ng scout ko, tumakbo sa kabilang sitio. Pabuto sa tumatakbo na para makabiran. Ko sa ayan, sumigaw nga magbalik kasi dili pa clear yung sitio. Balik sa plaza namin, nakaakyat kami konti. Doon sa semi-high ground, hanggang nakaka-cover par kami. Yung ginawa namin yung tropa, namin doon sa sitio, pinapunta sa kabilang sitio kasi na-clear na namin doon sa taas. Inakyat man namin. Sa matagal mga 30 minutes na encounter, salamat sa Ginoo, wala dyan na nangyari sa amin. Yung project ng paralan, yung matawo ngayon, nagpasalamat din sa amin kasi natapos din, DepEd na yung tumuturo talaga, dili na sa kabila na tumuturo. Dati sa kabila man yun na tumuturo, ngayon DepEd na. Yun ngayon, napasalamat sila sa amin nga kahit sa una, inaambos daw kami o ginasabi pa yung ginagawa namin doon sa may sityo kasi sila yung mga masa sa kabila.